Ano-ano nga ba ang dahilan ng pag-ulan? Pero bago ang lahat, tatalakayin natin kung paano nga ba nagkakaroon ng ulan. Nagkakaroon ng ulan dahil sa tinatawag nating water cycle. Ang mga nakapaloob sa water cycle ay ang tinatawag nating evaporation, condensation, at precipitation. Dito muna tayo sa tinatawag nating evaporation. Ano-ano nga ba ang nangyayari sa evaporation? Dito pumapasok na nag-evaporate ang tubig kapag umiinit or tumataas ang temperature. Tulad na lamang nito. So kapag nag-boil ka ng isang tubig, makikita mo na nagkakausok. At dito naman tayo sa tinatawag nating condensation. Ano nga ba ang nangyayari sa condensation? Dito ay umaakit na ang mga water particles at ang mga dust particles kung saan kapag ito ay nagsama-sama ay nagiging isang ulap. Katulad na lamang ito ng pagpapakulo mo ng tubig. Mapapansin na kapag ikaw ay nagpapakulo ng tubig, may mga maliliit na water droplets sa takip. Lalo na kapag nagsisaing, di ba, nakikita niyo yon. Isa yan sa mga example. Next naman ay ang pinaka-last. Ito naman ay tinatawag na, hulaan nyo, tama, precipitation. Dito ay nangyayari ang pagbagsak na ng ulan. Paano nga ba? Tulad nitong ulap na ito. Kapag nakikita nyo ganito na ang kulay ng ulap, ibig sabihin, mabigat na ito. Kaya kailangan ng mag-release. Tulad na lamang kapag ikaw ay nagpapakulo. Papasok ulit tayo dyan. Kapag ikaw ay nagpapakulo ng tubig, nag-e-evaporate siya. Pagkatapos, may namumuong mga tubig o water droplets sa takip. Pagkatapos, ito ay babagsak muli sa pinapakuluan mong tubig. Ganon din ang nangyayari kapag umuulan. Dahil kapag dumami na ang mga water droplets at mga dust particles, dito na dumadami at bumibigat ang mga ulap. At minsan, kapag napapasobra na ang na-evaporate at ang bumabagsak sa atin ay nagkakaroon na ng tinatawag nating pagbaha. Pero, alam nyo bang, hindi lang ulan ang may dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha sa ating lugar? Ilan sa mga dahilan ay ang river flow, heavy rains, tsunami, hurricane, ice melts, at ang pinakahuli ay ang wasak ng mga dam. Ayon sa pag-aaral, ay mayroong 3 types ng pagbaha. Una ay ang tinatawag nating slow onset. Ano nga bang nangyayari kapag slow onset lang ang flood? Dito ay mabagal lamang ang pagbaha. Ito ay tatagal siguro ng mga ilang weeks or days, depende sa kung ano ang darating. Sunod naman ay ang rapid onset flood. Dito naman ay kahit na siya ay destructive, magkakaroon ka pa rin ng time na mag-evacuate dahil tulad nga ng sinabi sa pag-aaral, it takes time to develop.
At pinakahuli sa lahat at ang pinaka nakakatakot ay ang flash flood. Ano nga ba ang flash flood? Dito ay 2 to 6 hours lang or even minutes darating na ang flood. Nakakatakot, di ba? Minsan pa nga ay walang warnings, cautions, wala man lang pasabi, hindi man lang nagmeow. Paano nga ba natin ma-prevent ang pagkakaroon ng pagbaha? Una, at pinaka-importante niyong malaman ay ang pagtatanim ng puno. Hoy, magtanim ka na rin. Iligtas mo naman si Mother Earth. Huwag naman puro putol, ibalik din. Kapag ikaw daw ay nagtatanim, ang mga root nito ay pumupunta sa ilalim ng lupa at nagkakaroon ito ng space. At dahil doon, nagkakaroon ito ng kakayahan na sipsipin ng mga tubig kapag nagkakaroon ng pagbaha. Kaya, kailangan talaga natin ng maraming puno kung ayaw niyong bahain sa lugar nyo. Kaya lang, ang katanungan ay, Bakit kaya binabaha ng ito? Ang mataas naman ng lugar na ito. Oo nga eh. Dati naman hindi naman lumalayo ang baha dati. Pero ngayon, ang lala na ng baha dito. Bakit kaya? bakit kaya nagkakaroon ng baha sa Antipolo City kahit ito ay mataas na lugar na? Katanungan ko rin yun eh. Dito ay malalaman natin kung bakit. Ang dahilan ng pagbaha dito sa Antipolo kahit na mataas na lugar na ito ay ito. Dahil sa mga baradong basura, kaya nawawalan ng daluyan ang tubig at nagkakos ito ng pagbaha. At dahil sa mga basura at pinapamahayin ito ng lamok at nagkakos ng dengue. Isa sa mga dahilan ng pagbaha dito sa Antipolo kahit mataas na lugar ito ay mga establishmento. Dahil sa establishmento ay nasisementohan ng mga lupa na dapat ay sumisipsip sa mga tubig ulan. Isa rin ito sa dahilan ng pagbaha sa Antipolo. Dahil nagsasanhi ito ng pagbaha sa mga kanal na nagdudulot ng baha. At dahil sa pakalat-kalat ito, nagkakos ito ng sakit na maaaring makaapekto sa mga tao at sa paligid nito. Isa rin sa mga dahilan ng deforestation dahil walang sumisipsip sa tubig ulan na isanhi ito ng pagbaha. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha na dulot ng tao sa ating lugar. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong magtanim at magtapon sa tamang basurahan upang nang sa gayon, kahit ang mga maliliit na bagay na yan ay magiging malaki upang mailigtas natin ang ating mundo. Yun lamang po at kami ang Group 4.